Ang kabanatang ito ay batay sa Exodus chapter 1 hanggang chapter 4. Ang mga taga-Ehipto upang magkaroon ng pagkain sa panahon ng taggutom ay pinagbili sa hari ang kanilang mga alagang hayop at mga lupain. Hanggang sa huli ay naitali ang kanilang mga sarili sa nagpapatuloy na pagkaalipin. Si Jose ay mahusay na naghanda ng paraan upang sila ay makalaya. Ipinahintulot niyang sila'y mangupahan sa kaharian. Hawak ang kanilang mga lupa para sa hari. At nagbabayad ng taunang buwis na 5 ng bunga ng kanilang pagpapagal. Subalit ang mga anak ni Jacob ay hindi kinakailangang mapailalim sa ganong kalagayan dahilan sa paglilingkod ni Jose para sa bansa ng mga Ehipsyo. Hindi lamang sila binigyan ng isang bahagi ng bansa bilang kanilang tahanan, kundi pinalibre pa sa pagbibigay ng buwis at binigyan ng libreng pagkain sa panahon ng taggutom. Inihayag ng hari sa publiko na siya ay naniniwalang sa pamamagitan ng mahabaging pagtulong ng Diyos ni Jose, ang Ehipto ay nagkaroon ng kasaganaan, samantalang ang ibang mga bansa ay nangawala dahil sa taggutom. Kanya ring nakita na sa pamamagitan ng pangangasiwa ni Jose, ang kaharian ay lubhang yumaman, at sa kanyang pagpapasalamat ay pinalibutan ang sambahayan ni Jacob ng mga kaloob ng hari. Subalit sa paglipas ng panahon, ang dakilang lalaki na lubos na pinagkakautangan ng Ehipto at ang lahing pinagpala ng kanyang mga pagpapagal ay lumipas na sa libingan. At may bumangon ngang isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala si Jose. Hindi dahil sa hindi niya alam ang naging paglilingkod ni Jose sa bansa, subalit ninais niyang kalimutan ang mga iyon. At hanggat maaari ay kalimutan. At sinabi niya sa kanyang bayan, "Narito ang bayan ng mga anak ni Israel, ay higit at lalong malakas kaysa atin. Hayot tayo'y magpakadunong sa kanila, baka sila'y dumami at mangyari na pagka nagkadigma ay makikisanib pati sila sa ating mga kaaway at lumaban sa atin at magsilayas sa lupain." Ang mga Israelita ay lubhang napakarami na. Sila'y kumapal na maigi at dumami at naging totoong makapangyarihan. At ang lupain ay napuno nila sa ilalim ng pangangalaga ni Jose. At ng mga kaloob ng hari na namumuno noon, sila ay mabilis na kumalat sa lupain. Subalit naingatan nila ang kanilang mga sarili bilang isang bukod na lahi na walang anumang pakikipagkaisa sa mga Ehipsyo sa kaugalian man o sa relihiyon. At ang lumalago nilang bilang ay nagbangon ng takot sa hari at sa kanyang bayan, na baka pag nagkadigma sila ay umanib sa mga kalaban ng Ehipto. Ganun pa man, ipinagbabawal ng batas ang sila'y paalisin. Marami sa kanila ay mahusay at maunawaing mga manggagawa at malaki ang idinagdag nila sa kayamanan ng bansa. Kailangan ng hari ang ganong mga manggagawa sa pagpapatayo ng kanyang mga magagandang mga palasyo at mga templo. Dahil doon ay ibinilang niya sila sa mga Ehipsyong ipinagbili ang kanilang mga sarili kasama ng kanilang mga ari-arian sa kaharian. Di nagtagal ay naglagay ng tagapagpaatag sa kanila, at ang kanilang pagkaalipin ay naging ganap. At pinapaglingkod na may kabagsikan ng mga Ehipsyo ang mga anak ni Israel, at kanilang pinapamuhay sila ng masaklap sa pamamagitan ng mahirap na paglilingkod. Sa gilingan at salaryo at sa lahat ng sari-saring paglilingkod sa bukid at sa lahat ng paglilingkod nila na ipinapaglingkod sa kanila na may kabagsikan, datapwat habang dinadalamhati nila sila, ay lalong dumadami at lalong kumakapal. Ang hari at ang kanyang mga tagapayo ay nagnais lupigin ang mga Israelita sa pamamagitan ng mahirap na gawain.
at sa ganon ay pauntiin ang kanilang bilang at sirain ang kanilang malayang espiritu. Sa pagkabigo ng kanilang layunin, sila ay nagsagawa ng lubhang malupit na hakbang. Inutusan ang mga babae, ang tungkulin ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon upang isakatuparan ang utos upang patayin ang mga batang Hebreo sa kanilang pagsilang. Si Satanas ang nangunguna sa bagay na ito. Batid niya na isang tagapagligtas ang babangon mula sa Israelita. At sa pamamagitan ng pag-udyok sa hari na patayin ang kanilang mga anak, inaasahan niyang masira ang panukala ng Diyos. Subalit ang babae may pagkatakot sa Diyos at hindi nangahas upang isakatuparan ang malupit na utos. Ikinalugod ng Diyos ang kanilang ginawa at sila'y pinagpala. Ang hari sa galit sa kabiguan ng panukala ng mas madalian at mas malawakan, ang buong bansa ay tinawagan upang hanapin at patayin ang mga walang kaya niyang mga biktima. At inuutos ni Paraon sa kanyang buong bayan na sinasabi, "Itatapon ninyo sa ilog ang bawat lalaki na ipanganak at bawat babae ay ililigtas ninyong buhay." Nang ang utos na ito ay ganap ng isinasakatuparan, isang anak na lalaki ang isinilang kina Amram at Jochebed, mga tapat na Israelita ng lipi ni Libay. Ang sanggol ay maganda at ang mga magulang sa naniniwalang ang panahon ng pagliligtas ng Israel ay malapit na at ang Panginoon ay magbabangon ng isang tagapagligtas para sa kanyang bayan, ay nagpasya na ang kanilang anak ay hindi dapat mamatay. Ang pananampalataya sa Diyos ang nagpalakas sa kanilang loob at hindi sila natakot sa utos ng hari. Hebreo chapter 11 verse 23. Ang ina ay nagtagumpay sa pagkukubli sa sanggol sa loob ng 3 buwan. At nang masumpungang hindi na niya siya maiingatan, siya ay naghanda ng isang takbang yantok at upang huwag pasukin ng tubig ay nilagyan ng betun at ng sahing. At nang mailagay ang bata doon ay inilagay niya iyon sa may matataas na damo sa tabi ng ilog. Hindi niya pinangasang manatili doon upang bantayan iyon. Baka mapahamak ang buhay ng bata at ang sarili niyang buhay. Subalit ang kanyang kapatid na si Miriam ay nanatili sa malapit doon. Kunway walang kinalaman doon, subalit matamang nagmamasid upang makita kung ano ang mangyayari sa maliit niyang kapatid. At mayroon pang ibang tagapagbantay. Sa taimtim na dalangin ng ina, itinalagan niya ang kanyang sanggol sa pangangalaga ng Diyos. At ang mga anghel na hindi nakikita ay nagliliparan sa may lugar na kanyang kinaroroonan. Inakay ng mga anghel ang anak na babae ni Paraon upang lumapit doon. Natawag ang kanyang pansin ng maliit na takba, at samantalang tinitingnan niya ang maliit na sanggol na nasa loob niyon, ay nabasa niya ang kasaysayan sa isang tingin. Pinukaw ng iyak ng sanggol ang kanyang habag, at nagkaroon siya ng pakikiramay sa di kilalang ina na ganito ang ginawa upang iligtas ang buhay na mahalaga sa kanya. Ipinasya niyang ang sanggol ay kinakailangang mailigtas, kanyang aampunin ang sanggol. Matamang minamasdan ni Miriam ang bawat kilos nang makita niya na ang sanggol ay maingat na hinaharap. Siya ay lumapit at sa huli ay sinabi, "Yayaon ba ako at itatawag kita ng isang tagapag-alaga sa mga babaeng Hebreo na makapag-alaga sa iyo ng batang ito?" At siya ay binigyan ng pahintulot. Ang kapatid na babae ay nagmadaling pumunta sa kanyang ina na may magandang balita at nagmadaling isinama siya sa harap ng anak na babae ni Paraon. "Dalhin mo ang batang ito at alagaan mo para sa akin at bibigyan kita ng iyong kaupahan," wika ng prinsesa. Dininig ng Diyos ang mga dalangin ng ina. Ang kanyang pananampalataya ay ginantimpalaan. Puspos ng pagpapasalamat niyang tinanggap, ang ngayon ay ligtas at masaya niyang tungkulin. Matapat niyang ipinagbuti ang pagkakataon upang maturuan ang kanyang anak para sa Diyos.
Nakadama siya ng katiyakan na ang sanggol ay iningatan para sa isang dakilang gawain. At alam niya na di magtatagal, ang bata ay ibibigay sa makahari niyang ina. At mapapaligiran ng mga impluensya na maaaring umakay sa kanya papalayo sa Diyos. Ang mga ito ang naging dahilan upang siya ay maging higit na masikap at maingat sa pagtuturo sa kanya kaysa sa iba niyang mga anak. Sinikap niyang ikintal sa isip ng bata ang pagkatakot sa Diyos at ang pag-ibig sa katotohanan at sa katarungan. At taimtim na idinalangin na siya ay maingatan mula sa lahat ng mga masamang impluensya. Ipinakita niya sa bata ang kahangalan at kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at maagang tinuruan siyang yumukod at manalangin sa buhay na Diyos na tanging makaririnig sa Kanya at makatutulong sa Kanya sa lahat ng pangangailangan. Iningatan niya ang sanggol hanggat magagawa niya, subalit kinakailangang ibigay niya siya nang siya ay mag-12 taong gulang na. Mula sa kanyang maliit na kubong tahanan, siya ay dinala sa palasyo sa anak ni Paraon at siya'y kanyang inaring anak. Ganon pa man, maging sa kalagayang ito ay hindi niya kinalimutan ang mga natutunan niya sa kanyang pagkabata. Ang mga aral na kanyang natutunan sa piling ng kanyang ina ay hindi niya malilimot. Ang mga iyon ay pananggalang sa pagmamataas at di pagtatapat at bisyong laganap sa kalagitnaan ng karilagan ng palasyo. Anong kabutihan ang ibinunga ng impluensya ng isang babaeng Hebreo at siya'y isang nangingibang bayan at isang alipin. Ang buong buhay ni Moises sa hinaharap, ang dakilang tungkuling kanyang ginagampanan bilang pinuno ng Israel ay nagpapatotoo sa kahalagahan ng gawain ng isang Kristiyanong ina. Wala nang iba pang gawaing katumbas nito. Sa isang napakalaking bahagi, hawak ng ina sa kanyang mga kamay ang kahihinatnan ng kanyang mga anak. Siya ay nakikitungo sa mga lumalagong pag-iisip at pagkatao. Gumagawa hindi lamang para sa panahon, kundi para sa walang hanggan. Siya ay naghahasik ng binhing bubukal at magbubunga ng mabuti o masama. Hindi siya nagpipinta upang bumuo ng kagandahan sa isang kambas, ni umuukit sa isang marmol, kundi upang itatak sa kaluluwa ng isang tao ang larawan ng Diyos. Lalong-lalo na sa kanilang kabataan, ang kapanagutan ay nakasalalay sa ina sa paghubog ng likas ng kanyang mga anak. Ang mga impresyon na ngayon ay nagagawa sa kanilang lumalagong pag-iisip ay mananatili sa buong buhay nila. Kinakailangang pangunahan ng mga magulang ang pagsasanay sa kanilang mga anak samantalang sila ay bata pa sa layuning sila ay maging mga Kristiyano. Sila ay inilagay sa ating pangangalaga upang sanayin, hindi upang maging tagapagmana ng trono sa isang makalupang kaharian, kundi bilang mga hari para sa Diyos, upang maghari hanggang sa walang hanggang kapanahunan. Mangyaring madama ng bawat ina na ang kanyang mga sandali ay walang katumbas. Ang kanyang gawain ay masusubok sa banal na araw ng pagsusulit. Doon ay masusumpungan na marami sa mga kabiguan at krimen ng mga lalaki at babae ay nagmula sa kakulangan, sa kaalaman at pagwawalang bahala. Noong ang mga tungkulin ay ang patnubayan ang kanyang musmos na mga paa sa tamang landas. Doon ay masusumpungan ang maraming naging pagpapala sa sanlibutan ng liwanag ng kagalingan at katotohanan at kabanalan. Ay dahil sa mga prinsipyong dinaluyan ng impluensya at ng isang nananalanging Kristiyanong ina. Sa palasyo ni Paraon, tumanggap si Moises ng pinakamataas na pagsasanay pang sibil at pang militar. Ipinasya ng hari na ang kanyang inampong apo ang kanyang magiging kahalili sa trono, at sinanay para sa mataas na tungkuling ito. At tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo, at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at gawa.
Ang kanyang kakayanan bilang pinuno ng militar ay nagpaging kawili-wili sa kanya sa mga hukbo ng Ehipto, at sa pangkalahatan siya ay nakilala bilang isang mahusay na tao. Si Satanas ay natalo sa kanyang layunin. Ang utos na pagpatay sa mga batang Hebreo ay ginamit ng Diyos para sa pagsasanay at edukasyon ng pinuno ng kanyang bayan sa hinaharap. Ang mga matanda sa Israel ay sinabihan ng mga anghel na ang panahon ng kanilang pagkaligtas ay malapit na. At si Moises ang lalaking gagamitin ng Diyos upang ganapin ang gawain ito. Sinabihan din ng mga anghel si Moises na siya ang pinili ni Jehovah upang iligtas ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Siya naman sa pag-akalang kanilang makakamtan ang kalayaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng armas, ay inisip na kanyang pangungunahan ang hukbo ng mga Hebreo laban sa mga hukbo ng Ehipto. At sa pagkakaroon ng ganitong pananaw, ay iningatan niya ang kanyang mga pakikitungo, baka sa kanyang relasyon sa kanyang di tunay na ina o kay Paraon, siya ay mawalan ng kalayaan upang ganapin ang kalooban ng Diyos. Sa batas ng mga Ehipsyo, ang lahat ng luluklok sa trono ni Paraon ay kinakailangang maging kaanib ng grupo ng mga saserdote. At si Moises bilang magiging tagapagmana ay kinakailangang maipasok sa mga kahiwagaan ng relihiyon ng bansa. Ang gawaing ito ay itinagubilin sa mga pari. Subalit bagamat siya ay isang masugid at walang kapagurang mag-aaral, hindi siya maakit makilahok sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Siya ay binabalaan sa pagkawala ng karapatan sa trono, at binabalaang siya ay maaaring itakwil ng prinsesa kung siya ay mananatili sa pananampalataya ng mga Hebreo. Subalit matibay ang kanyang kapasyahang walang ibang sasambahin kundi ang Diyos, ang manlalalang ng langit at ng lupa. Siya ay nangatwiran sa mga pari at mga sumasamba. Ipinahahayag ang kahangalan ng kanilang mapamahiing pagsamba sa mga bagay na walang pakiramdam. Walang makasagot sa kanyang katuwiran o makapagbago ng kanyang layunin. Ganun pa man sa panahong iyon ay binaliwala ang kanyang pagmamatigas dahil sa kanyang mataas na posisyon at sa kalugod-lugod na pakikitungo sa kanya, kapwa ng hari at ng mga tao. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya ay tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Napinili pa niya ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo, kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinitingnan ay ang gantimpalang kabayaran. Si Moises ay handa upang makabilang sa mga dakilang tao sa lupa, upang magningning sa mga palasyo ng pinakamagandang kaharian, at upang hawakan ang setro ng kapangyarihan noon. Ang kanyang katalinuhan ay nagpaging tanyag sa kanya ng higit sa dakilang mga tao sa buong kapanahunan. Bilang isang istoryador, makata, pilosopo, inaral ng mga hukbo, at mambabatas, siya ay tumayong walang kapantay. Ganun pa man sa harap ng sanlibutan, ay nagkaroon siya ng lakas ng loob upang tanggihan ang labis na inaasahang kayamanan at kadakilaan at katanyagan. Pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Si Moises ay tinuruan tungkol sa gantimpalang ibibigay sa mga mapagpakumbaba at masunuring mga lingkod ng Diyos. At ang makasanlibotang pakinabang ay nalubog sa katampatan niyang kawalan ng kabuluhan kung ihahambing doon. Ang magandang palasyo ni Paraon at ang trono ng hari ay ginamit na pang-akit kay Moises. Subalit alam niya na ang mga makasalanang kasiyahan na nakapagpapalimot sa Diyos ay nasa marilag na mga palasyo noon. Tumingin siya sa ibayo pa ng palasyo, sa ibayo pa ng isang korona ng hari, tungo sa mataas na karangalang
ibibigay sa mga banal ng kataas-taasan sa lahat, sa isang kahariang hindi nadudungisan ng kasalanan. Nakita niya sa pamamagitan ng pananampalataya ang isang di nalulumang korona na ipuputong ng hari ng langit sa magtatagumpay. Ang pananampalatayang ito ang umakay sa kanya upang talikuran ang mabilang sa pinapanginoon sa lupa, upang makasama ng mga aba, mahirap at tinahamak na bansa na pinili ang sumunod sa Diyos kaysa maglingkod sa kasalanan. Si Moises ay nanatili sa palasyo hanggang sa siya ay maging 40 taong gulang. Ang kanyang isip ay malimit na papatuon sa hamak na kalagayan ng kanyang bayan. At dinalaw niya ang kanyang mga kababayan sa kanilang pagkaalipin at pinasigla sila sa pamamagitan ng katiyakang ang Diyos ay gagawa para sa kanilang kaligtasan. Malimit na titigilan sa pagkakita ng kawalan ng katarungan at pangaapi, siya ay nag-aapoy upang maghiganti sa kanilang kamalian. Isang araw samantalang naglilibot, nang nakita ang isang Ehipsyong sinasaktan ang isang Israelita, siya ay lumapit at pinatay ang Ehipsyo. Liban sa Israelita, walang sino mang nakakita sa pangyayari. At madaling inilibing ni Moises ang bangkay sa buhangin. Naipakita na niya ngayong handa na siya upang ipagtanggol ang kanyang bayan, at inasahan niya na makita silang bumabangon upang papanumbalikin ang kanilang kalayaan. Ang isip niya ay napag-unawa ng kanyang mga kapatid na ibinigay ng Diyos sa kanila ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamay niya, tatapwat hindi nila napag-unawa. Sila'y hindi pa handa para sa kalayaan. Nang sumunod na araw, si Moises ay nakakita ng 2 Hebreo na nagtatalo, at ang isa ang nakitang may kasalanan. Sinumbatan ni Moises ang may kasalanan, na kaagad ay sumagot sa nanunumbat. Tinatanggihan ang kanyang karapatan upang mamagitan, at hayagang inakusahan siya sa krimen. Sinong naglagay sa iyong pangulo at hukom sa amin? Wika niya. Iniisip mo bang patayin ako, na gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo? Ang buong pangyayari ay mabilis na nalaman ng mga Ehipsyo, at lubhang dinagdagan at di nagtagal ay nakarating kay Paraon. Iyon ay inihayag sa hari na ang ginawang iyon ay makahulugan. Napanukala ni Moises ang pangunahan ang kanyang bayan laban sa mga Ehipsyo upang ibagsak ang pamahalaan at upang iluklok ang kanyang sarili sa trono na walang kaligtasan para sa kaharian, samantalang siya ay nabubuhay. Kaagad ipinasya ng hari na siya ay kinakailangang mamatay. Subalit sa pagkabatid sa kanyang panganib, siya ay tumakas at nagtungo sa Arabia. Siya ay pinangunahan ng Panginoon at nakasumpong siya ng kanyang matatahanan kay Jethro, ang saserdote at prinsipe ng Midian, na isa ring sumasamba sa Diyos. Paglipas ng panahon ay napangasawa ni Moises ang isa sa mga anak na babae ni Jethro. At dito sa paglilingkod sa kanyang biyanan, bilang taga-alaga ng kanyang mga kawan, siya ay nanatili sa loob ng 40 taon. Sa pagpatay sa Ehipsyo, si Moises ay nahulog sa ganun ding pagkakamali na kinahulugan ng kanyang mga ama. Ang pagkuha sa pamamagitan ng kanilang mga kamay sa gawaing ipinangako ng Diyos na kanyang gagawin. Hindi kalooban ng Diyos ang iligtas ang kanyang bayan sa pamamagitan ng sarili niyang makapangyarihang lakas, gaya ng inakala ni Moises, ngunit sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan, upang ang kaluwalhatian ay maiukol lamang sa kanya. Ganon pa man, maging ang padalos-dalos na ginawang ito ay ginamit na kasangkapan ng Diyos upang ganapin ang kanyang mga layunin. Si Moises ay hindi pa handa sa kanyang dakilang gawain. Kinakailangan pa niyang matutunan ang mga leksyon ng pananampalatayang itinuro kay Abraham at kay Jacob, ang hindi pagtitiwala sa lakas at kapangyarihan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos sa pagsasakatuparan ng kanyang mga pangako. At mayroon pang ibang mga leksyon
na sa kalagitnaan ng katahimikan ng kabundukan ay tatanggapin ni Moises. Sa paaralan ng pagtanggi sa sarili at kahirapan ay matututo siyang maging mapagpigil upang masupil ang kanyang kinahiligan. Bago siya makapangasiwa ng may katalinuhan, siya ay kinakailangang masanay sa pagsunod. Ang sarili niyang puso ay kinakailangang ganap na makasang-ayon ng kalooban ng Diyos bago niya maituro ang kaalaman tungkol sa kanyang kalooban sa Israel. Walang higit na pagsasanay ng tao o kultura ang maaring ipalit sa karanasang ito. Si Moises ay maraming natutunan na kinakailangan niyang malimot. Ang mga impluwensyang nakapaligid sa kanya sa Ehipto, ang pag-ibig ng di niya tunay na ina, ang sarili niyang mataas na tungkulin bilang apo ng hari, ang pag-aaksaya sa bawat panig, ang kapinuhan, ang katusuhan, ang mga hiwaga ng isang huwad na relihiyon, ang karilagan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang solemneng kagandahan ng arkitektura at pag-ukit. Ang lahat ng ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang lumalagong kaisipan at nabuo. At sa ibang banda, sa kanyang mga gawi at pagkatao, ang panahon, kakaibang kapaligiran, at pakipag-ugnay sa Diyos ang makapag-aalis sa mga markang ito. Ito ay mangangailangan para sa bahagi ni Moises ng pakikipagpunyaging mabuhay upang talikuran ang kamalian at tanggapin ang katotohanan. Subalit ang Diyos ang magiging katulong niya kapag ang pakikipagpunyagi ay magiging napakatindi para sa lakas ng tao. Sa lahat ng napipili upang gumawa ng gawain para sa Diyos, ang elemento ng pagkatao ay nakikita. Ganun pa man, sila ay hindi naging mga taong hindi nababago ang likas at uri na nasisiyahan ng manatili sa ganong kalagayan. Taimtim nilang ninais ang magkaroon ng karunungan mula sa Diyos at matutong gumawa para sa Kanya. Sabi ng apostol, kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat ng hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Santiago chapter 1 verse 5. Subalit ang Diyos ay hindi magbabahagi ng banal na liwanag, samantalang siya ay nasisiyahang manatili sa kadiliman. Upang matanggap ang tulong ng Diyos, kinakailangang madama ng tao ang kanyang kahinaan at pangangailangan. Kinakailangang iukol niya ang kanyang pag-iisip sa malaking pagbabago na kinakailangang maganap sa kanya. Kinakailangang siya ay mapukaw sa taimtim na pananalangin at paggawa. Ang mga maling kaugalian at kasanayan ay kinakailangang maalis at sa pamamagitan lamang ng itinalagang paggawa upang baguhin ang mga kamalian at sumang-ayon sa wastong prinsipyo, natatamo ang tagumpay. Marami ang hindi nakakaabot sa kalagayang kinakailangan nilang kalagyan sapagkat sila'y naghihintay na gawin ng Diyos para sa kanila yaong mga gawaing ang kapangyarihan ay ibinigay na sa kanila upang kanilang magawa. Ang lahat ng naghahandang maging kapakipakinabang ay kinakailangang masanay sa pamamagitan ng pinakamahigpit na pagsasanay ng kaisipan at moralidad. At sila ay tutulungan ng Diyos sa pamamagitan ng pakikisama ng kapangyarihan ng Diyos sa pagsisikap ng tao. Sa pagkakakulong sa kalagitnaan ng mga bundok, si Moises ay nag-isang kasama ng Diyos. Ang maririlag na templo ng Ehipto, kalakip ng kanilang mga pamahiin at kasinungalingan ay hindi na hinahangaan ng kanyang isip. Sa solemneng kagandahan ng walang hanggang mga burol, ay nakita niya ang kamaharlikahan ng kataas-taasan sa lahat. At sa paghahambing doon ay nakita kung gaano kawalang kapangyarihan at walang kabuluhan ang mga Diyos ng Ehipto. Sa bawat dako, ang pangalan ng manlalalang ay nakasulat. Si Moises ay tila nakatayo sa kanyang harapan at nalulukuban ng kanyang kapangyarihan. Dito ang kanyang pagmamalaki at pagkasiya sa sarili ay napawi. Sa higit na kapayakan ng kanyang buhay sa ilang, ang mga bunga ng kaluwagan at pagpapalabis ng Ehipto ay nawala. Si Moises ay naging mapagpasensya, magalang at mapagpakumbaba,
totoong maamong loob na higit kay sa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Ganun pa man ay malakas ang pananampalataya sa makapangyarihang Diyos ni Jacob. Samantalang ang mga taon ay lumilipas at siya ay lumilibot kasama ng kanyang mga kawan sa matatahimik na mga lugar at pinag-iisipan ang higit na kalagayan ng kanyang bayan, kanyang isinasariwa sa isipan ang mga ginawa ng Diyos para sa kanyang mga magulang at ang mga pangakong minana ng piniling bayan. At ang kanyang mga dalangin para sa Israel ay pumapanhik araw at gabi. Ang makalangit na mga anghel ay nagpapasinag ng kanilang liwanag sa palibot niya. Dito sa pagkasi ng banal na espiritu ay isinulat niya ang aklat ng Genesis. Ang mahabang mga taon na ginugol sa kalagitnaan ng katahimikan ng ilang ay mayaman sa pagpapala. Hindi lamang para kay Moises at sa kanyang bayan, kundi pati sa sanlibutan sa lahat ng sumunod na mga taon. At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Ehipto ay namatay, at ang mga anak na Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin, at sila'y dumaing at ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. At dininig ng Diyos ang kanilang hibik, at naalaala ng Diyos ang kanilang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, at nilingap ng Diyos ang mga anak ni Israel, at sila'y kinilala ng Diyos. Ang panahon ng pagliligtas sa Israel ay dumating na, subalit ang layunin ng Diyos ay isa sa katuparan sa paraang ikahihiya ang pagmamataas ng tao. Ang tagapagligtas ay hahayo bilang isang abang pastor na mayroon lamang tungkod sa kanyang kamay. Subalit gagawin ng Diyos ang kanyang tungkod bilang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Sa pag-aakay sa kanyang kawan, isang araw malapit sa Horeb, ang bundok ng Diyos, si Moises ay nakakita ng isang mababang punong kahoy na nag-aapoy. Ang mga sanga, dahon at puno, lahat ay nag-aapoy. Ganun pa man ay mukhang di nasusunog. Siya ay lumapit upang masdan ang magandang anyo noon. Nang isang tinig mula sa apoy ay narinig niyang tinatawag ang kanyang pangalan. Nanginginig ang mga labi, siya ay tumugon, "Narito ako." Siya ay binabalaang huwag lalapit ng walang paggalang. "Hubarin mo ang panyapak ng iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob." Siya yaong bilang anghel ng tipan ay nagpahayag ng kanyang sarili sa mga ninuno. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya'y natatakot na tumingin sa Diyos. Ang pagpapakumbaba at paggalang ay kinakailangang mahayag sa lahat ng lumalapit sa harapan ng Diyos. Sa ngalan ni Jesus, tayo ay maaring lumapit sa Kanya na may kalakasan ng loob. Subalit hindi tayo dapat lumapit sa Kanya na may kapangahasan. Nawaring siya ay nasa katayuang tulad natin. Mayroong mga nakikipag-usap sa dakila at makapangyarihan sa lahat at banal na Diyos, na ang tirahan ay nasa liwanag na di maaaring malapitan. Nawaring sila ay nagsasalita sa isang kapantas o maging sa isang nakabababa. Mayroong ang pagkilo sa kanyang templo ay hindi nila maaaring gawin sa silid, tanggapan ng isang hari sa lupa. Kinakailangan tandaan ng mga ito na sila ay nasa harap ng sinasamba ng mga anghel. Nasa harap niya ang mga anghel ay magtatakip ng kanilang mga muka. Ang Diyos ay lubang dapat igalang. Ang lahat ng tunay na nakababatid ng kanyang presensya ay umuyuko na may pagpapakumbaba sa harap niya. At tulad ni Jacob na pagkakaroon ng pangitain sa Diyos ay kanilang sasabihin, "Kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos, at ito ang pintuan ng langit." Samantalang si Moises ay naghihintay sa magalang na pagkamangha sa harapan ng Diyos, ang mga salita ay nagpatuloy. "Akin ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto,
at aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapag-atang sa kanila. Sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan, at ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo, at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain at malawak, mula sa lupaing yaon sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Halika nga ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Paraon, upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. Labis ang pagtataka at natakot sa iniuutos. Si Moises ay umatras na nagsasabi, "Sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel?" Ang tugon ay, "Tunay na ako'y isa sa iyo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong nailabas na sa Ehipto, ang bayan ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito." Inisip ni Moises ang mga kahirapang sasalungahin, ang pagkabulag, kawalan ng kaalaman, at ang di pagsampalataya ng kanyang bayan, na karamihan ay wala ng kaalaman tungkol sa Diyos. Narito wika niya, "Pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa iyo ng Diyos ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila?" Ang tugon ay, "Ako yaong ako nga." Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, "Sinugo ako sa inyo ni ako nga." Si Moises ay inutusang tipunin muna ang mga matanda ng Israel, ang pinakamarangal at matuwid sa kanila, na matagal nang namighati dahil sa kanilang pagkaalipin, at upang maghayag sa kanila ng isang balita mula sa Diyos na may pangako ng pagliligtas. At siya ay pupuntang kasama ng mga matanda sa harap ng hari at sabihin sa kanya, "Ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay nakipagtagpo sa amin at ngayon pahintulutan mo kami na maglakbay na 3 araw sa ilang upang kami ay makapaghain sa Panginoon naming Diyos." Si Moises ay tinagubilinan na si Paraon ay tatanggi sa pakiusap na pahintulutang maglakbay ang Israel. Ganon pa man ay hindi dapat mawala ng lakas ng loob ang lingkod ng Diyos, sapagkat gagamitin ng Panginoon ang pagkakataong ito upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ng mga Ehipsyo at sa harap ng kanyang bayan. "At aking iuunat ang aking kamay at sasaktan ko ang Ehipto ng aking buong kababalaghan na aking gagawin sa gitna niyaon, at pagkatapos niyaon ay pahihintulutan niya kayong yumaon." Nagbigay din ng tagubilin tungkol sa baon na kanilang dadalhin para sa kanilang paglalakbay. Sabi ng Panginoon, "Mangyayari na pagyaon ninyo ay hindi kayo yayaong walang dala, kundi bawat babae ay hihingi sa kanyang kapwa at sa tumatahan sa kanyang bahay ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit." Ang mga Ehipsyo ay yumaman dahil sa di makatarungang pagpapatrabaho sa mga Israelita, at sapagkat ang huli ay magsisimula ng kanilang paglalakbay tungo sa kanilang bagong tahanan. Marapat lamang na kunin nila ang gantimpala ng mga taon ng kanilang paglilingkod. Sila ay hihingi ng mga kagamitang mahalaga na madaling madadala, at ang Diyos ay magbibigay sa kanila ng kaluguran sa harap ng mga Ehipsyo. Ang makapangyarihang mga kababalaghang isasagawa para sa kanilang ikaliligtas ay maghahatid ng takot sa mga nang-api sa kanila, kung kaya't ang kahilingan ng mga alipin ay ipagkakaloob. Nakita ni Moises sa harap niya ang mga kahirapang tila di malalampasan. Anong katibayan ang ipapahayag niya sa kanyang bayan na ang Diyos nga ang nagsugo sa kanya? Narito wika niya, "Hindi nila paniniwalaan ako, nididinggin ang aking tinig, sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo." Katibayang nangusap sa sarili niyang pakiramdam ang ibinigay ngayon. Siya ay inutusang ihagis ang kanyang tungkod sa lupa. Nang gawin niya iyon, naging isang ahas, at si Moises ay tumakas sa harap ng ahas. Siya ay inutusang damputin iyon, at sa kanyang kamay ay naging tungkod iyon. Siya ay sinabihang ipasok ang kanyang kamay sa kanyang sinapupunan.
Siya ay sumunod at nang kanyang ilabas ay narito ang kanyang kamay ay may ketong, na maputing parang niebe. Nang sabihan na muli niya iyong ibalik sa kanyang sinapupunan, nakita niya na nang ilabas niya iyon ay naging tulad ng isa. Sa pamamagitan ng mga tandang ito ay tiniyak ng Panginoon kay Moises na ang sarili niyang bayan, ganon din si Paraon, ay maniniwala na isang higit na makapangyarihan sa hari ng Ehipto ang hayag sa kanila. Subalit ang lingkod ng Diyos ay sinasapawan pa rin ng pag-iisip sa kakaiba at kahangahangang gawain sa harap niya. Sa kanyang pagkalito at takot, siya ngayon ay nagdahilan ng kakulangan sa pananalita. O Panginoon, ako'y hindi marikit mangusap, kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kulang sa pangungusap at umid sa dila. Siya ay matagal nang nalayo sa mga Ehipsyo na wala na siyang malinaw na pagkaalam at tandang paggamit ng kanilang wika, gaya noong siya ay kasama pa nila. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi o bingi? O may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Dito ay dinagdag ang isa pang katiyakan ng pagtulong ng Diyos. Ngayon ngay yumaon ka at ako'y sa iyong bibig, at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain. Subalit si Moises ay nakiusap pa rin na isang higit ang kakayanan ang mapili. Ang mga pagdadahilang ito sa simula ay mula sa pagpapakumbaba at kakulangan. Subalit matapos na makapangako ang Panginoon, aalisin ang lahat ng kahirapan at magbibigay sa kanya ng tagumpay kung magkaganon ang anumang pagtanggi at pagdadahilan tungkol sa pagiging di nihanda ay nagpapakita ng hindi pagtitiwala sa Diyos. Naghahayag iyon ng isang pangambang hindi ng Diyos magagawang ihanda siya para sa dakilang gawaing itinatawag sa kanya, o na siya ay nagkamali sa pagpili ng tao. Si Moises ngayon ay itinuro kay Aaron ang nakatatanda niyang kapatid na sa araw-araw na paggamit ng wika ng mga Ehipsyo ay mahusay sa pagsasalita noon. Siya ay sinabihan na si Aaron ay darating upang siya ay salubungin. Ang sumunod na mga salita ay isang ganap na utos. At ikaw ay magsasalita sa kanya at iyong isa sa bibig niya ang mga salita. At ako isa sa iyong bibig at sa kanyang bibig. At aking ituturo sa inyo kung ano ang inyong gagawin. At siya ang makikipag-usap sa lagay mo sa bayan at mangyayari na siya ay magiging sa iyo'y bibig. At ikaw ay magiging sa kanya ay parang Diyos. At tatangnan mo sa iyong kamay ang tungkod na ito na iyong ipagagawa ng mga tanda. Hindi na siya makatatanggi pa sapagkat ang lahat ng batayan ng pagdadahilan ay inalis. Ang banal na utos na ibinigay kay Moises ay nasumpungang siya ay di nagtitiwala sa sarili. Hindi mahusay sa pagsasalita at kimi. Siya ay inapawan ng pagkadama ng kanyang kakulangan upang maging tagapagsalita ng Diyos para sa Israel. Subalit minsang tinanggap ang gawain ay pinasok niya iyon ng may buong puso. Inilalagay ang buong pagtitiwala niya sa Panginoon. Ang kadakilaan ng kanyang tungkulin ay tumawag sa pinakamabuting paggamit ng kanyang isip. Pinagpala ng Panginoon ang pagiging handa niyang sumunod at siya'y naging mahusay magsalita, puno ng pag-asa, mahinahon, at ganap na handa para sa pinakadakilang gawaing ipinagkaloob sa tao. Ito ang halimbawa ng ginagawa ng Diyos upang palakasin ang loob noong mga lubos na nagtitiwala sa Kanya at ibinibigay ang buong sarili sa Kanyang mga pag-uutos. Ang tao ay nagkakaroon ng kapangyarihan at kahusayan samantalang tinatanggap niya ang mga tungkuling ibinibigay ng Diyos sa Kanya at may pagsisikap ng buong kaluluwa niyang inaangkop ang kanyang sarili upang magampanan ang mga iyon ng wasto. Gaano man kaaba ang kanyang kalagayan o gaano man kaunti ang kanyang kakayanan, ang taong iyon ay magkakaroon ng tunay na kadakilaan na nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos
at nagsisikap na gampanan ang kanyang gawain na may pagtatapat. Kung si Moises ay nagtiwala sa sarili niyang lakas at karunungan at tinanggap ng may pananabik ang dakilang utos, maaring naihayag lamang ang kanyang pagiging di karapat-dapat sa ganong gawain. Ang katotohanan na nadadama ng isang tao ang kanyang kahinaan ay nagpapahayag ng ilang katibayan man lamang na nababatid niya ang kalawakan ng gawaing ipinapagawa sa kanya at kanyang gagawing tagapayo at kanyang kalakasan ang Diyos. Si Moises ay bumalik sa kanyang biyanang lalaki at inihayag ang kanyang pagnanais na madalaw ang kanyang mga kapatid sa Ehipto. Ang paintulot ni Jethro ay pinagkaloob kalakip ang kanyang basbas. Yumaon kang payapa, kasama ang kanyang asawa at mga anak. Si Moises ay nagsimula sa paglalakbay. Hindi niya pinangahasang ihayag ang layunin ng kanyang gagawin. Baka hindi sila payagang sumama sa kanya. Bago nakarating sa Ehipto, ganun pa man, ay inisip niyang higit na mabuti para sa kanilang kaligtasan ang pauwiin sila sa Midian. Isang lihim na pagkatakot kay Paraon at sa mga Ehipsyo, nagalit ay napasa kanya 40 taon na ang nakalilipas. Ay naging sanhi upang si Moises ay higit pang mag-atubiling bumalik sa Ehipto. Subalit nang siya ay nagsimulang sumunod sa utos ng Diyos, inihayag sa kanya ng Panginoon na ang kanyang mga kaaway ay patay na. Sa daan mula sa Midian, si Moises ay tumanggap ng isang kakilakilabot na babala tungkol sa galit ng Panginoon. Isang anghel ang napakita sa kanya sa isang paraang nangatatakot, na tila siya ay biglang papatayin. Walang anumang dahilang inihayag, subalit naalala ni Moises na mayroong isang utos ang Diyos na kanyang binaliwala dahil sa pagsunod sa pamimilit ng kanyang asawa. Kinaligtaan niyang isakatuparan ang pagtutuli sa bunso nilang anak. Kinaligtaan niyang sumunod sa kondisyon upang ang kanyang anak ay makabilang sa pangako ng Diyos sa Israel at ang ganong pagsuway sa bahagi ng kanilang piniling pinuno ay makapagpahina sa puwersa ng utos ng Diyos sa kanyang bayan. Si Sipora naman sa pangambang baka mamatay ang kanyang asawa ay isinagawa ang pagtutuli at si Moises ay pinahintulutan ng anghel na magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa layunin ng kanyang pagtungo kay Paraon, si Moises ay mapapalagay sa isang napakamapanganib na kalagayan. Ang kanyang buhay ay maaaring maligtas lamang sa pag-iingat ng mga banal na anghel. Subalit samantalang nabubuhay sa di pagsunod sa isang nalalamang tungkulin, siya ay hindi maaaring maging ligtas sapagkat hindi siya maiingatan ng mga anghel ng Diyos. Sa panahon ng kapighatian, bago dumating si Kristo, ang mga matuwid ay maiingatan dahil sa paglilingkod ng mga makalangit na mga anghel. Subalit hindi maiingatan yaong nagwawalang halaga sa isa sa mga utos ng Diyos.